Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Bukas po tayo sa Romans chapter 6, verse 11 hanggang 14. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkot na pinangkasangkapan ng kapiligiran ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Okay. Sabi po dito sa verse 14, yung last part ng verse 14, wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. Ang pinapatungkulan po ni Pablo, yun pong mga mananampalataya sa Roma, kasama rin po tayo. Wala na tayo doon sa kapangyarihan ng mga bagay na nagudyok sa atin para gumawa ng mabuti para maligtas, kundi tayo ay nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung biyaya, yung grace ng Panginoon. And balikan po natin yung sa chapter 5 na pinapaliwanag dito ni Pablo na tayong lahat ng mananampalataya, yung mga Roman Christians, sila po ay naligtas sa pamamagitan ng na-justify sila, napawalang sala sila sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At dahil doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay malaya na tayong lahat, malaya na ang tao. Nagkaroon tayo ng direktang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Dati ay alipin ng kasalanan ang lahat ng tao. Din sa pamamagitan lang ng pagsampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, ay napawalang sala po tayo, na-justify tayo. At yung justification na yon sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay ito talaga ay mayroong magandang epekto at hindi ito nawala ng kabuluhan, sapagkat ang gumawa nito sa atin ay makapangyarihan, ang Panginoong Jesucristo talaga. Pinagkumpara pa nga ng Apostol Pablo yung ginawa ni Adan at saka ng Panginoong Jesucristo, sapagkat makikita natin na si Adan, ano yung kanyang dinala sa atin? He imputed us yung sinful nature, dahil dun sa kanyang pagsuway. Ngayon dumating si Jesus Christ, mas greater yung kanyang ginawa dahil siya naman yung nag-impute sa atin ng righteousness. Kung si Adan ay ang kanyang daladala, ang kanyang pinamana sa atin ay yung kasalanan, dahil dun sa kasalanan na yun, tayong lahat ay namamatay. Pero ang Panginoong Jesucristo, kaya greater yung kanyang ginawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, kanyang pamumuhay na matuwid at kanyang kamatayan din sa krus, tayong lahat ay nabawalang sala. At tayo ngayon ay nagtatamasa ng biyaya, ng buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay ang Panginoon lang ang gumawa. Wala pong ambag ang tao, no? Na ang tawag dito sa theological term ay monergistic, yung ginawa ng Panginoon. Yung pagliligtas niya, siya lamang, mono means isa lamang, no? Ang Panginoon lamang ang gumawa nito. Hindi tayo nag-ambag kahit anumang bagay, na kahit anumang mabuti na galing sa atin, upang sabi nga sa Ephesians chapter 2 ay hindi tayo magmayabang, magmalaki. Okay? Then, so, nakita ng mga mananampalataya, ng mga Christian, na ito nga, yung sabi ko nga nung nakaraan, ay bagong katuruan, bagong teaching sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo lamang, sapagkat sila nabuhay talaga sila sa pagsunod sa kautusan. Hindi biglang dumating po itong teaching na ito tungkol sa grace ng Panginoong Jesucristo, pwede pala tayo maligtas sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos, pamamagitan lang ng pagsampalataya. Hindi na pala natin kailangan sumunod sa kautusan, no? At dahil doon,
Parang naging easy-bilibisim lamang yung pagiging Kristiyano nila dito. Pwede pala namang ganun lang, sumampalataya lang tayo, sapat na. At okay na kahit na yung mga ginagawa natin na hindi tama, okay lang yun. Tayo naman ay ligtas na. No? Kaya sabi ng Apostol Pablo dito sa chapter 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ko ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang gandang loob ng Diyos? Sa Galatians, may binabanggit din si Pablo doon na yung grace ng Diyos ay hindi license para tayo magkasala, para tayo gumawa ng kasalanan, para maging excuse ito para patuloy nating gawin yung mga bagay na dapat ay takwil na natin. Yung mga bagay na kinamumuhay ng Diyos na dating ginagawa natin, na dating nakakaalipin sa atin, binabanggit ito sa Ephesians chapter 2, sabi ni Pablo, dati tayo ay mga patay dahil sa kasalanan dahil sa ating pagsuway, at tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan na naghahari sa mundong ito. So, yun yung pinamumuhay natin, kumbaga yun po yung instinct ng ating espiritu, ng ating puso, ng conviction natin. Yun yung inclination ng will natin. Kaya nga, hindi po totoo yung free will. Mayroon tayong free will na may kakayahan tayo na mag-decide para piliin ang Panginoong Jesucristo para tayong maligtas nung tayo ay hindi pa sa Kanya nakakakilala. May free will tayo, pero doon lamang sa mga bagay na pwede nating pagdesisyonan. Kasi hindi naman tayo ginawa ng Diyos sa robot. Pero when it comes to salvation, hindi natin kaya mag-decide para sa ating sarili kung ano ba talaga yung tama. Hindi natin kaya mag-decide na piliin ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa Romans chapter 3, talagang walang mahanap sa Diyos. Lahat tayo ay nagsilis ng landas. At sabi ko nga, nakaraan pa, ay yung ating pagsisikap na hanapin ang Diyos ay dahil tayo ay sinful yung nature natin, tayo makasalanan sa paningin ng Diyos, it's still tantamount doon sa pagsuway natin sa Kanya. Kasi mali yung paghahanap ng tao sa Diyos. Dahil hindi talaga inuunor ng Diyos yung kabutihan na galing talaga doon sa mayroong imputed sinfulness. Hindi pa rin mabuti yun. Kaya, pagdating dito sa chapter 6, bagaman naligtas na ang tao, tayo nagtatamasa na ng buhay na walang hanggan, hindi ito nangangahulugan na isigulaki na lang yung pagiging Kristiyano natin. Kumbaga, wala na lang tayong gagawin. Dahil nandiyan naman si Jesus Christ, naligtas tayo. Okay na yun, sapat na yun. Ang totoo, sabi dito sa verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Yung dating mga hilig ng laman, yung mga desire natin, ay dapat hindi na ito maghari. Huwag na nating hayaan na maghari pa ito. Bagaman nandyan pa rin yung kasalanan, hindi natin talaga maiiwasan na hindi tayo matukso. Nandyan talaga lagi yung temptation. At we are subject to temptation. Pero iniligtas na tayo ng Panginoon. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi nga doon sa binanggit ni Pastor Ramil nung nakaraan, iniligtas tayo ng Panginoon at yung kaligtasan na binigay niya sa atin, mayroon siyang 3 aspect. Yung niligtas tayo niya sa penalty ng sin, niligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Una, iniligtas tayo ng Diyos sa parusa, sa penalty ng sin. Pangalawa, niligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, wala na pong power yung kasalanan sa atin. Hindi na po tayo pwedeng ma-enslave pa ng kasalanan. Kapag niligtas na tayo, ang kapangyarihan na nasa atin ay ang kapangyarihan ng katuwiran ni Kristo. Yung banal na spirito na nasa atin, di ba? So, paano masasabi na ang isang tao ay madadaig pa ng kasalanan kung nasa kanyang banal na spirito? Of course, tayo po ay nakagawa pa rin ng kasalanan. Minsan ay tayo ay nadadaig ng tukso, pero dapat hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Malaki po yung pagkakaiba nun .
Sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat nasa kanya yung seed ng Diyos. Sa kanya yung binhi ng Diyos. Ibig sabihin po yung banal na espiritu nasa isang mananampalataya. Kaya ito yung nagbibigay po sa kanya ng lakas, kakayahan na mapagtagumpayan yung temptation at yung kasalanan. At bagaman tayo po ay nagsisikap sa kailangan natin ipakita yung sa sanctification natin, yung pamumuhay natin na may kabanalan, no? Dahil yun naman talaga ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 na ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, therefore we have to be holy. Kailangan natin maging banal. Yung pong pagiging banal dito ay hindi nangangahulugan kagaya ng mga santo na binivenerate ng RC, no? Sila ang nagdedesisyon ng pagiging banal, hindi ang Diyos, di ba? Pero tayo mga living saints, hindi po mga living saints. Mga living saints po tayo. At palaging binabanggit yan ni Pablo mismo, ni Peter, doon sa mga headings ng kanyang sulat, sa mga banal. Ina-address niya yung sulat niya sa mga banal, sa mga saints, sa mga pinabanal ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos. Sabihin tayo po yun, kasama po tayo doon sa mga binanal ng Diyos. Tayo po ay banal, positionally, at the same time, sa sanctification natin, tayo ay binabanal. Ang proof na tayo ay banal positionally sa harapan ng Diyos ay yung pagpapakabanal po natin. Na nagigits po natin. Kasi sanctification po yun. At yung sanctification na yun ay mayroon tayong bahagi doon. Kung paano sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, no? Hindi ko nakatama. Tayo ay we have to work out our salvation with trembling, with fear and trembling, no? Yung kailangan nanginginig pa. Sa bandang huli ng talata na yun, sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa atin. Sabihin ay magkatulong tayo sa kasama ng Diyos. Parang ang illustration po nito, yung isang sasakyan na mayroong nagmamaneho, tapos ay mayroong makina. Then, bagaman tayo, gumagawa tayo sa sarili natin, katulad ng makina ng sasakyan ng engine, pero mayroong nagdadrive sa atin para makapunta tayo doon sa patutunguhan. Pero tayo, gumagawa tayo sa sarili natin. Parang ganun po yung illustration. So, we have to work out our salvation, hindi i-work out para maligtas, kundi i-work out natin yung salvation natin. Ang paghahalin tulad ni Pablo nito ay, yun nga, nabanggit ko nung nakaraan, na para kang nag-exercise. Na kailangan, exhausted yung working out na sinasabi dito ni Pablo. Kailangan ay makita talaga yung proof na ikaw ay nagsisikap sa pamamagitan ng pagpapawis, pinapawisan, at ang resulta ay lumalaking katawan. Meron po bang nag-gym na iba ang lumalaki? Ako medyo lumalaki ng tiyan. So, merong resulta, merong pagbabago. At ito yung ng Panginoon sa atin. Kasi yung tinanggap po natin bilang Kristiyano na gospel ay yung buong gospel ng Panginoon Kristo. At ito yung ginamit ng Diyos para tayo ay tawagin, yung tawag dito yung gospel call, effectual calling sa mga elect, sa mga pinili. Nagiging yung mga elect, sila ay nakakilala sa Panginoon once na sila nakarinig na ng gospel. At kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, at ayun yung dahilan kung bakit sila ay sumasampalataya sa Panginoon. At pinaniniwalaan nila yung gospel. Dahil nag-work out yung Holy Spirit sa kanilang puso. Na-regenerate sila. No? Kaya kahit pansinin po natin, kahit anong share mo ng gospel dun sa mga tao, kapag matigas ang puso nila, at hindi talaga sila pinili ng Diyos, walang mangyayari. Hindi din mapapagod ka lang, magsasawa ka lang, mag-share ng gospel sa kanila, pero hindi naman sila makikinig. Kaya minsan kasi tayo mga Kristiyano, lalo na nung iba pa yung ating nilalakaran sa pananampalataya, ay
napapagod tayo. Ang akala natin sa pag-share ng gospel, tayo yung magdadala sa kanila ng kaligtasan. Kaya, hindi naligtas yung taong to, siniran ko. Kasi, hindi siya naniwala. Hindi siya tumanggap sa Panginoon. Hindi siya nakinig. Hindi siya tumaas ang kamay. Hindi siya sumunod sa sinner's prayer. Nakukonfirm lang natin na ang isang tao sinira natin ng gospel ay tumanggap sa Panginoon. Naligtas siya kapag sinabi niya sumunod siya sa sinner's prayer. Pero nagbibigay tayo sa kanya ng false hope sapagkat akala rin niya ligtas na siya kasi sumabay siya sa panalangin. Nakasabay na ako sa panalangin, sabi ni pastor ligtas na ako. Kaya okay na, balik ako sa dati. Balik ako sa mga bisyo ko. Kasi ligtas na ako ang problema po nito, yung mga karamihan sa mga nag-share ng gospel ay mayroong tawag dito yung partial gospel, half gospel, no? Na ang naunawaan lang nila na natatanim lang sa kanilang puso ay sila'y mahal ng Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo. Okay, mahal pala ako ni Jesus dahil namatay sa akin. Yun lang. So, naligtas ako dahil mahal ako ni Jesus. So, ang tanong, ano ang kasunod? After na ikay maligtas, di ba? Hindi lamang si Jesus Christ namatay para sa atin, kundi siya rin ay nabuhay na matuwid para sa atin. And therefore, those who believe in Him should live a holy life, righteousness. Ni Kristo ay dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya. So, pwede ba na sabihin na tinanggap mo ang Panginoong Kristo ay ikaw ay nananatili ka pa rin sa dating buhay mo, no? At every time na mayroong tukso, madali kang bumigay sa tukso. Pero sabi Kristiyano na, di ba? Itong mga Kristiyano din sa Roma ay nadadala pa rin sila ng kultura ng Hudaismo na pagsunod pa rin sa kautusan. Naniniwala pa rin yung iba na kailangan kahit Kristiyano ka na ay magpa-circumcise ka pa rin. Sumunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Yun ang tanda ng pagiging Kristiyano sa kanila. Pero pinakita po ni Pablo dito yung kawalan ng kakayahan ng batas o yung kautusan gawa ng tao para maligtas ang tao mismo. Pagkat ito ay nag-expose lamang sa inability ng tao na gawin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. So, bilang Kristiyano ay o bilang mananampalataya na pinananahanan na po tayo ng banal na spirito na si Kristo ay nasa atin na, siya na dapat yung makapangyarihan. Siya na yung nasusunod. At hindi lamang si Kristo namatay para sa atin, kundi siya rin naman ay namuhay na matuwid para sa atin. Kung paano namatay na tayo kasama ni Kristo, ganoon din naman kung paano si Kristo ay namuhay na matuwid, tayo ng mga pinananahanan ng banal na spirito ay kinakailangan kakitaan din tayo ng pamumuhay sa katuwiran. Kasi pati yung pagiging righteous natin, ipinamuhay ni Jesus Christ yun. Okay? Kaya hindi lamang partial gospel ang dapat na maunawaan dito, kundi yung buong gospel talaga, yung kabuuan ng gospel na si Jesus Christ ay namatay, o si Jesus Christ ay namuhay na matuwid para sa atin in our behalf. Siya ay namatay din sa krus in our behalf, no? At siya ay nag-resurrect, siya, nabuhay na mabuli siya in our behalf din para sa atin, para tayo ay nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Kristo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, inimpute ng Diyos sa atin yung righteousness ni Jesus Christ, kaya naman tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Wala tayong sariling katuwiran ang nasa atin po ay yung katuwiran ni Jesus Christ. Kaya ang purpose, para hindi tayo magmalaki, magmayabang na ako'y naging matuwid dahil sa sarili kong kabutihan. Hindi.
kundi sariling katwiran ni Kristo sa kanyang ginawa na tapos nagawa niya doon sa krus. Sa kanyang sakripisyo. Ngayon, mayroon pong mga Kristiyano na naniniwala sila na mahal sila ng Diyos, pero wala silang desire na mamuhay na may kabanalan. Dahil hindi po nila naunawaan yung kabuuan ng gospel. Dahil hindi sa kanila nauturo ng tama yung gospel, yung kabuuan ng gospel. Naniniwala na mahal siya ng Diyos, pero ang desire pa rin ng kanyang kalooban na yung mga makumundong bagay. Mayroong mga tao, mga professing Christians na sila po ay gustong-gusto nila pumunta sa langit. Siyempre, pag tinanong mo sila, ligtas na ako, pupunta ako sa langit. Sa langit ang punta ko. Pero ayaw nilang kasama si Kristo doon. Ano pong ibig sabihin nun? Gusto nilang pumunta sila sa langit, pero hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayo, sa prinsipyo ng sinasabi ni Pablo dito, hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. Ito yung background ng buhay natin dati. Kung paano si Kristo naghahari sa atin ngayon, dapat makita sa atin yung image ni Jesus Christ. Day by day, dapat mayroon pong paglago spiritually sa ating mga buhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Ang paglago na tinutukoy dito ay yung ating Christ-likeness. Yes, kailangan din yung pag-share ng gospel sa mga lost. Pero ang tinutukoy ng salita ng Diyos na maturity, spiritual maturity dito sa atin ay yung ating paglago mismo personally. Paglalim natin sa knowledge and grace ng Panginoong Jesucristo. At paglalim din sa doctrine, para hindi tayo madaling natatangay ng mga iba-ibang turo. Yun sabi dito sa huli, so hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. May mga weaknesses po tayo bilang Kristiyano, pero hindi po dapat ito natin gawing dahilan upang i-normalize yun pong kasabihan na ako'y tao lang. Diba? Ako'y tao lang, nakagawa ko ito eh. May mga ganun kasi. Si Pablo, pag binasa natin doon sa chapter 7, sabi niya, alam niya sarili niya eh, na gusto niya bumait pero di niya magawa. No? At ito talaga yung kalikasan ng tao. Si Pablo, gusto niya na gawin ay yung mabuting bagay, pero yung kanyang laman, yung desire ng kanyang laman ay sumunod, magpailalim, magpasakop doon sa desire ng kanyang laman, no? Which is contrary doon sa sinasabi ng Espiritu sa kanya. Kaya sabi niya, kaawa-awa ang aking kalagayan, sino makapagliligtas sa akin? Walang iba kundi ang Panginoon si Kristo. So ngayon tayo ay nasa atin ang Panginoon si Kristo, nasa atin ang Panginoon Espiritu. Therefore, hindi na dapat nating gawing excuse yung tayo lamang may kahinaan. Ang kahinaan, yung mga weaknesses natin, ito ay dapat na gamitin natin upang lalo tayong, mag-go sa Panginoon at isuko natin ito sa Panginoon upang lalong sumagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Pablo, kapag ako'y mahina, si Kristo'y malakas sa akin. Hinahayaan ng Diyos yung mga weaknesses natin, hindi upang tayo magpatuloy sa kasalanan, kundi upang tayo po ay magdepende sa Kanya. And every time na tayo nag-give in sa mga temptation, sa mga trials na yan, ay nais ng Diyos na matuto tayo na magdepende sa Kanya. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na. And therefore, si Christ yung kailangan na mag-glorified sa atin, sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagdepende sa Kanya sa lahat ng oras. No? Maging sa panahon ng trying times, ng tukso. Kaya tayo,
mga kapatid, ay patay na tayo sa kasalanan, pero buhay tayo kay Kristo. Therefore, ang ipamuhay natin, sa bubuhay natin, sa paglakad natin bilang Kristiyano, ay walang iba, kundi ang nais ni Kristo at ang kanyang kalooban. Hindi nangangahulugan, hindi ibig sabihin na tayo ay Kristiyano na ay hindi na natin gagawin yung mga gusto ng Panginoong Kristo, yung kalooban ng Diyos. Kasi sabi sa Romans chapter 12 ay tingnan natin din sa Romans chapter 12. Sabi dito sa 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat ninyong pagsamba. Yung buong buhay po natin ay inuutosan tayo ng salita ng Diyos na ihandog natin ito sa Diyos. Hindi lamang po ang pagsamba ay tuwing Sunday, umaawit ka, umutugtog, o ano pa man. Ang pagsamba ay buong buhay natin. Nasa church tayo, nasa labas ng iglesia, ang buhay natin dapat, at dahil tayo Kristiyano na lahat ng ginagawa natin, kilos natin, ito ay gawin natin bilang pagsamba sa Panginoon. Kasi binago na tayo ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, i-offer natin yung buhay natin. Even yung ating thoughts, yung ating mga motivations, ito ay gawin natin na pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin po, sa pag-iisip natin, kailangan ito ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Sa mga pagpapasya natin, kailangan ito ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. God glorifying. No? Dati, ang isip natin ay vessel ng evil thoughts. Dati, ang puso natin ay vessel ng lies at yung deception. Pero ngayon, dahil tayo binago ng Panginoong Jesucristo, ay yung mga kaisipan na ng Panginoong Jesucristo, yung mga makalangit na kaisipan na ang dapat na nasa atin. Dapat ito yung pinamumuhay natin. Dahil tayo ay bagong nilalang na. Dahil tayo ay buhay na at namatay na tayo sa dati nating pagkatao. At bagaman may mga weaknesses, may mga tendency ng pagkakasala sa atin, nakagawa tayo ng kasalanan, ay si Kristo ang makapangyarihan sa atin. Magkaiba po yung tayo ay alipin ng kasalanan, tayo po ay daig ng kasalanan, at tayo ay nag-i-struggle versus nag-i-struggle tayo sa kasalanan. Yes, tayo po ay, bagaman tayo po ay niligtas ng Diyos sa presence ng sin, hindi na ito ang ibig sabihin, hindi na ito makapananag sa atin. So, dapat makita sa atin na hindi na tayo nadadaig talaga ng kasalanan. Nag-i-struggle tayo sa kasalanan. At ang katunayan ng sanctified life ng isang Kristiyano ay yung kanyang everyday battle against sin. Kasi may kasalanan na kailangan tayong paglabanan. Pero kung ang buhay mo ay madali kang nag-give up dun sa sinful desire ng iyong flesh, araw-araw, ay questionable yung ating pagiging Kristiyano mo. At ikaw ay isang Kristiyano na wala kang conviction doon sa iyong ginagawa. Minsan may mga nai-leader pa, o may alam kami na naging worker pa siya sa church. Pero namumuhay sila sa immorality. Wala silang conviction sa ganun. Ang tanong ay, ano ang epekto ng Holy Spirit sa buhay mo? Kung yung kasalanan, kung yung bagay na ginagawa mo ay okay lang sa'yo. So, dapat ang Banal na Espiritu na sa atin, hindi lamang ito nagko-comfort sa atin, hindi ito yung nag-guide sa atin upang mamuhay tayo ng matuwid, upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Ang Banal na Espiritu ay comforter, and then parakletos, ibig sabihin po ay nag-guide ito sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay natin bilang Kristiyano. Sa pagpapasya at sa pamumuhay ng matuwid, sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. At nagtuturo ito sa atin. Ito ay nag-i-encourage sa atin upang tayo ay patuloy na mamuhay na may kabanalan at lumakad sa kalooban ng Diyos. So, yan lamang po at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyo pong mga salita sa gabi pong ito.
na tinuro mo po sa amin. Patuloy mo po kaming tulungan na may bumuhay po ito. Yamang si Kristo po ay nasa amin at ikaw ang buhay sa amin. At hindi na po kami ang buhay sa aming sarili, kundi ikaw na. Patuloy mo po kami i-guide sa iyong banal na kalooban na magawa po namin ito. Kung hindi po namin ito kayang magawa na hindi ka po namin kasama. Kami po ay iyong bigyan ng kakayahan, kalakasan, pagpatuloy namin mapagtagumpayan ang mga tukso at upang kami po ay mga makapamuhay na mayroong kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At patuloy na maluwalhati namin ang itong dakilang pangalan sa aming mga buhay at sa paglilingkod anuman ang aming pong ginagawa bilang Kristiyano na iyo pong tinubos at pinawalang sala. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.